Ano ang mga dapat mong dalhin sa actual board exam? Hi everyone, my name is Joseph and welcome back sa aking channel. Bago tayo magsimula, nais ko munang magbigay ng paalala sa lahat na ang mga information na inyong makukuha sa video na ito ay nakabase lamang sa aking naging experience nung ako ay nag-take ng board exam. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong dalhin sa actual board exam. Isa sa mga bagay na dapat hindi mo makalimutang dalhin sa day ng examination ay ang iyong NOA. Kasi kung wala kang NOA, hindi ka makaka-take ng exam. Kasi yun yung parang pinaka-ticket mo na ibibigay mo. So kailangan hindi mo siya makalimutan. Pagdating naman sa required na dapat suotin or attire mo sa board exam, naglalabas naman ng required na attire yung PRC. Kaya be updated sa mga pinupost ng PRC sa kanilang page. Pero sa aking experience, pag sa lalaki ay dapat naka-white polo shirt, naka-black pants, at tapos black shoes. Yun yung sinunod ko. Pero may nakita akong hindi naka-black pants, yung iba naman naka-rubber shoes, tapos yung iba naka-black shoes. Katulad ko, nag-black shoes ako kasi first time ko mag-take, tapos natatakot ako na hindi sumunod sa mga advice na sinabi ng mga nakaranas na. Sa pagkakaalam ko na kung hindi ako susunod sa kanilang mga advices. So, yun yung sinuot ko. Naka-white polo ako, naka-black pants, tapos naka-black shoes. Pagdating naman sa female, sa mga babae, ganun din, naka-white polo shirt, naka-slacks kayo, yung footwear nyo na at least makakover yung mga toes nyo sa inyong feet. Pero as much as possible, mag-visit kayo sa update ng PRC with regards to sa required attire na dapat suotin. Kailangan magdala ka din na pencil, yung number 2, yung Mongol 2, tapos black ball pen, sharpener, at yung eraser. Pero yung eraser, optional lang kung ayaw mo talagang magbura. Pero hindi naman talaga maiwasan na hindi ka magbura. Pero kailangan minimal lang yung binubura natin. Hindi yung lahat ng sinagot mo buburahin mo, wag. Kasi hindi yun maganda. Huwag tayong magbura. Yung black ball pen is gagamitin mo para sa pag-fill out ng mga personal information sa likod ng scansion. Kasi 4 na scansion yung ibibigay sa inyo. Yung isa is for your personal information, tapos yung 3 for Gen Ed, Proof Ed, tapos for majorship kung sa BS Ed. Kung sa BE Ed naman, personal information, Gen Ed, tapos yung Proof Ed. Yung pencil kasi gagamitin para sa pang-shade. Yung pang-fill out sa form is yung black ball pen. Ayan. So, kailangan sa pagsulat pa lang ng iyong name, ng full name, kasi susulat nyo yung full ninyo doon. Pag-shade kayo ng letters, kasi kailangan doon pa lang, kailangan maganda na yung pag-shade nyo. Kasi may nagsasabi na parang may dagdag points daw yon. Hindi ko lang alam kung totoo, pero sana nga, di ba, para pandagdag na rin ng points. Kaya nung ako, during my time, as in, sinigurado ko talaga na maganda talaga yung pag-shade. Maganda talaga yung pag-shade ko sa name ko pa lang. Tapos meron kayong i-rewrite doon na parang paragraph. Yung mga information about you is correct, parang ganun. Tapos may nagsasabi din na kailangan cursive daw yung pag-rewrite ng paragraph. Kailangan cursive daw the way you rewrite the paragraph. So, nag-cursive ako. Kasi nga, di ba, first timer ako kasi kailangan sumunod
sa mga sinasabi kasi baka ayoko magkamali talaga, gano'n. Kailangan daw kasi cursive kasi as a teacher, as a future teacher, kailangan marunong kang mag-cursive writing. It's a must for a teacher to know how to write in a cursive way. Tapos, pagdating naman sa snacks, kailangan kung magdadala ka daw ng bottled water, kailangan tanggalin mo yung, yung brand. Kahit sa post ng PRC, naka-indicate din doon, kailangan clear yung bottled water. Hindi dapat magpa-deliver ng food from outside. Iba, nagdala na lang ng food sa room. Yung iba nga, during my time, as in, ang rami talagang dinalang pagkain. Kasi, para talaga makaipon ng energy para sa three components na yon. Pero sa akin, yung dinala ko lang is skyflakes, crackers. Hindi ako nagdala ng may palaman kasi natatakot ako baka tumilapon yung palaman sa scantron. Malagyan ng palaman ng scantron ko. Yun, hindi mabasa ng machine, ay wala na. Dahil nga sa takot ko, yung binili ko, crackers. Tapos, yung ginamit kong bag, kung saan nakalagay yung things ko, like pencil, ballpen, yung snack ko, bumili talaga ako ng transparent na bag. Bumili talaga ako ng transparent na bag kasi nga, di ba kailangan clear lahat daw ng clear lahat ng kailangan mo ng gamit mo. Kaya bumili talaga ako ng clear na bag, as in talaga. Tapos yung napansin ng proctor namin yung bag ko. Tapos sabi niya sa akin, "Wow, ang galing naman ni sir, lakas maka bar exam." So tawang-tawa ako doon kasi nga as in ako lang talaga yung nagsuot ng clear na bag. Yung iba naman hindi naman clear. As in yung backpack talaga na at ang pinaka-importante na kailangan dala-dala mo sa day ng examination ay ang iyong brain and confidence. Merong laman talaga yung utak mo, yung lahat ng ni-review mo, kung maaari, sana matandaan mo lahat. Basta, alam mo yung concept ng each topic or na-discuss sa review, during your reviews. Maging confident ka na papasa ka sa board exam. So, at of course, huwag kalimutang mag-pray. Prayer is powerful. So, kailangan manalig lang tayo. Yun lang naman yung mga bagay na gusto kong ibahagi sa inyo na dapat dala-dala nyo sa day of examination. It's July and kalahati na tayo ng month of July. Tapos, papasok ng August. So, 1 month and how many weeks na lang yung preparation nyo. Good luck and alam ko makakapasa kayong lahat. Kailangan pagbutihin nyo ang pagre-review and huwag kayong panghinaan ng loob. Magiging licensed professional teacher kayo. So, yun lamang po ang aking gustong maibahagi sa inyong lahat. Thank you for watching and don't forget to subscribe on my YouTube channel kasi ina-upload ko din to sa aking YouTube channel. Thank you for watching and I hope na you learned something from this video and happy learning! Bye!